Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Jesus Christ open our hearts, or open our hearts with Jesus Christ. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 12 hanggang 13, ito po yung mensahe. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong may nag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10, ito po yung mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahigitan ninyo ang inyong pagpapahalaga sa iba, kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 7, ito po ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghilig, nagmamapuri o nagmamataas, hindi mapagsarili, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi kinagagalak ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ipagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18, ito po ang mensahe. Kapag nakita ng sino mong may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita ninyo ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Pagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 9, ito po ang mensahe. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ipapatuloy po natin sa Apostol San Mateo sa Kabanata 9, talatang 13, po ang mensahe. Humayo kayo at unawain ninyo ang inyong ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang makasalanan at hindi ang mga banal. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, gayon din ng Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula po sa tema na Jesus Christ open our hearts, or open our hearts with Jesus Christ. Ngayon ay nais pong mapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na kanyang sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ay kanyang binuksan o binubuksan niya ang ating mga puso, o tayo ay hinuhubog niya na magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal sa ating kapwa at
mula sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan, sa ating pananampalataya. Na nais niya na tayo ay magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa o magturingan na parang magkakapatid yung bawat mga tao. So kung paano ka nagmamahal sa isang minamahal mo, so dapat mayroong ganung klase yung pagmamahal na parang pamilya, dapat ganun, o pagmamahal sa kapatid dapat ganun na magtuturingan yung bawat mga tao, o hindi lamang sa loob ng Kristyanismo, mga Kristiyanong iniulat at hinuhubog ng Panginoon Diyos ang puso't isipan sa pag-ibig o pagmamalasakit sa isa't isa. So kaya nais ng Diyos na maging tunay yung ating pagmamahal at ating pasok naman yung masama. Yan. At yung aral na kung paano ba natin sa praktika na tayo ay magmahal o tayo ay magkakaroon. Tayo hinuhubog ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng pagmamahal o ma-open yung ating puso upang tayo ay hindi gumawa ng masama. So tayo ay makasunod sa ating banal na Panginoon. Sapagkat kung magkakaroon tayo ng pagmamahal sa isa't isa o pagmamahal sa Panginoon Diyos, susundin natin yung kanyang kalooban o yung magkaroon na tayo ng pagmamahal at tayo ay huwag gumawa ng hindi mabuti o tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. So merong mga mula dun sa buong gabay ng mabuting balita, merong particular na gabay na paano ka ba magmamahal sa kapwa-tao. Kaya sabi na kailangan magandang loob ka, hindi ka nananagibig, hindi ka nagmamataas, hindi ka magaspang ang pagkakalig, hindi ginagalak mo katotohanan, hindi mo ginagalak yung masama. Ganyan ka dapat nagmamahal. So kung ganyan yung pagmamahal na humuhubog sa ating pag-ugali, sa ating puso, isipan, hindi may iwasan natin gumawa ng masama. So sa ganyan nagmamalasakit na at ikaw ay mayroong pagmamahal sa kapwa mula dyan sa linya klase ng hubog ng pag-ugali at kung paano tayo yung ating puso ay na-open with that. So tayo ay magkakaroon ng mahusay na susunod natin yung kalooban ng Panginoon Diyos kung paano tayo mula pa lamang doon kung paano tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. At particular, halimbawa, tayo ay maging mahabagin sa ating kapwa-tao. So kung tayo ay may pagmamahal sa kapwa-tao, tayo ay mahabag sa kanila kahit na sila ay ating pang mga gumagawa pa ng masama sa iyo o mga kaaway natin. So sila ay, kung tayo may pagmamahal sa kapwa, tayo ay mahabag sa kanila. Yan. At yan yung ilan na tayo ay matuto na kung tayo ay hinubog ng pagmamahal sa kapwa, tayo matututong tumulong. So naging bukas yung ating palad, yung ating puso na makatulong sa ating kapwa. So kung ikaw ay may pagmamalasakit, pagmamahal, so makatulong ka sa kapwa mo tao sa iba't ibang pamamaraan. Maraming pamamaraan ng pagtulong. Kagaya ng unang-una, pinansya. Pangalawa, sa iba't ibang mga bagay na maaaring matulungan sa ilang bagay ang mga tao. Sa halimbawa, may matandang aakayin mo, tatawid sa kalye, di ba? Yung mga ganun pagtulong. May iba't ibang mga bagay na mga pwede natin itulong sa ating kapwa-tao. Pwede itulungan natin sa katarungan, pwede itulungan natin na pagtanggol ng ating kapwa-tao. Ganyan mga bagay. So maraming bagay na matutulungan natin ang kapwa. Pinaka to the extreme ay kagaya ng ginawa nga ng Panginoon sa krus, bilang halimbawa na ibigay mo ang buhay mo para doon sa kapwa-tao mo. So ganyan yung pinakamabigat. Pagmamahal natin sa kapwa-tao natin na ibigay natin natin buhay. Ngayon ay sa pamagitan ng pagtulong ay ganun din natin ibigay ang ating buhay para sa ating kapwa-tao. So yan yung mga bagay. So marami. Kaya kung tayo ay mayroong hubog ng pagmamahal, ay tayo ay nakasusunod sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So tayo ay tumitimo sa atin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo at ng Panginoon na nagsakripisyo to open our hearts. Yung natuto tayo tinuturuan niya na magpatawad sa ating kapwa-tao at tayo ay tinuturuan na kagaya ng Panginoon Diyos na may malaking puso na magpatawad sa kapwa-tao. So tayo ay ganun din na binubusan yung puso natin
na matuto tayong magpatawad doon sa mga taong nagkakamali o halimbawa masasama. So kung tayo ay may pagpapatawad, sila ay binibigyan natin ng pagkakataon ng makapagbago na pagbagong buhay. Gaya ng ginawa ng Panginoon Diyos sa lahat na nagkakamali, na binibigyan ng pagkakataon ng makapagbagong buhay at yung kagandahan loob natin, kahubugan na hinuhubog sa atin para tayo ay maging mabuti sa atin. Kasama rin yan, marunong tayo ng pasensya, magpalabi, ika nga sa ating kapwa. So sa ganun tayo ay may malasakit at pagbubuhat sa kapwa. Kung tayo man ay nasasaktan nila o sa iba't ibang bagay, tayo na marunong magpalabi. So nagpapatawad. At yan, kagaya nga na gusto ng Panginoon Diyos na ano pa yun sa Kristo tayo magkaroon ng kahabagan sa ating kapwa. So yan, na tayo matutong habag, kagaya ng Panginoon Diyos na nahabag. So kung tayo nahabag, matuto tayo magpatawad, yan, tayo ay tutulong pa sa ating kapwa. Ganun tayo dapat, ganun yung ating mold, o ganun yan tayo inuhubog ng Panginoon Diyos, yung ating mga puso, pag-ugali, puso at isipan, para tayo maging sa mabuting tao, tayo maging banal. So yung pag-iba yun na pag-ibig ay nagdudulot ng kabanalan. So tayo ay maging banal kung tayo ay magpapairan ng Panginoon. So yung kabanalan, kakaiba siyempre ng Panginoon. So kung tayo may pagmamahal, hindi tayo banal sapagkat banal ng Panginoon. Yun naman gusto ng Panginoon. So, mamuhay tayo na may pag-ibig at banal. So, napakahirap gawin yan, pero pilitin natin magawa sa pamumuhay nito sapagkat nagkalat na yung kasamaan. Kaya minumol tayo ng Diyos ng ganyan. So tayo ay tinutulungan niya na matutong magtiis at matutong magsakripisyo, magpasensya para tayo ay hindi gumawa ng masama. So yan yung ating magiging mold sa ating puso para hindi tayo gumawa ng akibat ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay medyo na nawawala doon sa hubog na yan, tayo palagi huwag natin kalilimutan ang Panginoon sa Kristo upang palagi itong ipaalala, palagi itong igabay sa atin ang ating banal na Panginoon. Sapagkat tayo ay kung yung ang Panginoon sa Kristo ay nagbigay sa atin ng mga halimbawa at they are open hours para tayo ay maging mabuti sa isa't isa. So yan ang nais ng banal na Panginoon na tayo ay maging mabuti sa isa't isa at magkaroon tayo ng pagkakasundo-sundo o magkaroon tayo ng kapayapaan. So yun, muli, sana nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at muli sa inyong practical na pamumuhay kung kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual pagdating ng takdang panahon na itinakda ng ating banal na Panginoon para sa lahat na paghuhukom at pagliligtas sa atin. So ngayon ay sana ay magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. At sana palagi tayong gabayan ng pananampalatayang ito sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo ng ating banal na Santa Maria. Sa ating panahong ito, gabayan niya tayo at lalong-lalo ng kanyang pagmimilagro, gabayan tayo ng kanyang kaluluwagan. Sa Panginoon Diyos, Panginoong Jesucristo at iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, lalong-lalo na gabayan tayo ng kanyang blessings and miracles sa ating mga araw-araw na pagbuhay. Tayo naman ay namumuhay tayo ay ginagabayan palagi ng milagro ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa ating pananampalataya at ating pagkilala sa Kanya. Isang katutak na milagro ang ginawa ng Panginoon Diyos para makarating sa atin ang pananampalataya ito at napakarami ang nagsakripisyo para tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At yun, sana tayo maliwanagan ito ng Santa Maria at pati yung mga tahanan, sa inyong mga tahanan tayo maliwanagan at sa inyong pumumuhay para talimayan natin ang ating mabuting balita at tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So yan, at isa lahat ay syempre ang pagkinig at yung pagsasabuhay ng mabuting balita. Yan. At particular yung ating naging mensahe ng Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa. Ay magbuksan ng ating puso ng Panginoon sa Kristo
to have nagkaroon tayo ng global po sa isa't isa. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa dyan at unawain natin ang ating mga relihiyon. At tayo ay magkaroon ng pagkakasundo-sundo, pagpapairan ng kapayapaan at mabuting aral ng ating mga relihiyon. At naiwasan natin yung karahasan na uwi sa digmaan. Bagkos nakakahikayat tayo na at nakapagpapatibay ng pamilya, ng bansa, ng mga samahan, lipi, wika at ng kagaya ng United Nations yan. At doon sa CBCP Vatican Church ay patuloy kayong naliwanagan ng Banal Santa Maria at patuloy yung pagbukluri yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa ating Bible-ized promotions ay tuloy tayong umaasa ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at gayon din nakaliwanagan ng Banal na Santa Maria ng pagmimilagro at iba't ibang gabay sa ating pamubahagi at mabuklod natin patuloy ang sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa mga kapamalan, kayong maliwanagan at patuloy kayong mamahala ng mabuti, tugunin nyo yung karapatan ng pagkakas. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.